Alright, so pumunta tayo sa website ng TP-Link Philippines and so far, itong dalawa lang yung nakikita kong Wi-Fi 7. So, well, ito lang din interested yung router at saka mesh router. So, basically, sorry sa kabayo. It's more of like, okay, parang ganun. Kasi, it says dual band. Pag Wi-Fi 6 kasi or Wi-Fi 7 sa ibang bansa, tri-band na siya. Kasi tatlo na nga, it's 5.0, 6.0, sa 2.4. But given here sa ating country, na wala pa tayong regulation sa 6.0, I think this is Philippines only or mga countries na may Wi-Fi 7, quote-unquote Wi-Fi 7, pero walang 6.0 na regulations. So, they made it only for 2.4 saka 5.0. Pero yung technology, quote-unquote, is Wi-Fi 7. So, meron kong MLO, which is, ibig sabihin, sabay siya. Unlike band steering na 5 ka lang, 5 ka lang. 2.4, 2.4 ka lang. This is sabay, as in 5 and 2.4. So, in a sense, Wi-Fi 7, sige, pwede pagbigyan. And 2.5, multi-gig port, sige, pwede. 2.5, okay. Pero sa Pilipinas, as of the moment, PLDT pa lang yung meron 10 gigabytes. And I don't know, it's pasok sa residential. So marami pang regulations, makikita pa natin. So within 2024, siguro mga late 2024 pa natin talaga makikita if okay ba yung 2.5 dito. Will you really use 2.5 sa bahay? Siguro sobrang dami mong gadgets like smart home. But kung average user ka naman, hindi ka naman papalo ng 1,000. For MLO, siguro, for MLO, for 4K QAM, yung mga Wi-Fi 7 na mga features, might, siguro. Pero, note lang, this is Filipino version, okay? Kasi kung sa ibang bansa, it should be, kasi may 6.0 talaga. Ito is dual band lang, pero Wi-Fi 7, so parang budget. Wi-Fi 7, if you will be given a chance to mabigyan ng product and ma-review, please lang TP-Link. Pero kung hindi, well, we'll see. Sa mga reviews ng mga tao na gagamit ito, I'll wait on JK Chavez and other YouTubers, TikTokers na magre-review ng product nito. But so far, yeah, it's basically dual band Wi-Fi 7. Hindi siya yung true tri-band Wi-Fi 7. Actually may quad band pa nga or may pentaband pa nga, kasi nga yung quad band either dalawa yung 6 GHz or dalawa 5 GHz, or yung pentaband is dalawa yung 6 tapos dalawa din yung 5 which is parang why. The extra band is for backhaul o wireless backhaul, pero yeah, so far, yeah, ito yung sa router na part, yung Archer BE230. But sa mesh router, ay by the way, ang sabi dito ay, saan yung speed na pinakita niya? Wala pala. Pero 3,570. So basically, para ka lang din nag AX3000. AX3000 na ano. So speed wise, wala lang. Para ka lang din nag Wi-Fi 6. We will see. We will really see. Kasi wala pang mga specs na nakalagay dito. Ito pa lang. So bukas, hoping mapanood and ma-catch up natin. Then we will make a video regarding that one. Habang hindi pa tayo busy. Pero for sure, May, magbibusy ako. But this sa router na side. Doon naman sa mesh na side, same thing. Mesh lang kasi seamless siya eh. So you put in the whole, hindi pa natin alam kung gano'ng ka but BE5000, meron namang AX54. So yeah, pero wala ata yung 2.5 gig. And actually, if you check online yung mga Wi-Fi 7 devices sa ibang bansa like sa ASUS or even sa TP-Link, yung BE
Deco BE85, Deco BE95, Archer BE900 saka Archer BE800. Those have 10 gigabits kasi yun talaga Wi-Fi 7 regulation. But this having 4K QAM, multi-link at saka well, those two okay, sige, pwede na pagbigyan. But ang tanong, meron ba siyang 320 na width o yung sa sa channels? Kasi kung meron, okay, sige, pwede na. Pero this is Philippine only kasi dual band to eh. Dual band kasi siya, hindi siya tri-band. Ulitin ko tri-band kasi basically yung sa in 5 GHz 4,000 Mbps for 5 GHz. 2.5 lang yung iyong port. So hindi talaga siya papalo ng 4,000. 2.5 lang siya. So walang point na 4,000 nakalagay dyan. Kasi 2.5 lang yung from ISP modem papunta sa'yo. So magkakap lang siya sa 2.5 kung may 2.5 tayo internet, which is as of now, ang alam ko wala pa. Yung 2.4 naman, okay, sige, walang problema sa 2.4 if it would really go to that speed. Pero most of the time it won't. Kunyari ang speed mo sa PLDT is 300, magkakap siya sa mga around 150 pag 2.4. Kung nasa siguro 1K, it might, pero 1K yung binabayaran mo, hindi mo na kukuha yung buo, sayang din. Kung 600, siguro mga sa 400 makukuha mo kung 2.4 or 300 ganyan. So kung speed ang mo, doon ka sa 5 or doon ka sa 6, in which this case wala pa. But yeah, this is Philippine for Philippines only, I think, na ginawa siya para sa Pilipinas lang talaga or sa mga lugar na walang 6.0 regulations. Kasi kung meron naman siya yung technology ng Wi-Fi 7 like the 4K QAM and the MLO, okay, sige, pwede mo lang sabihin Wi-Fi 7 sila, pero not really. For me lang naman. Eh, kung may mga gagamit ito, di goods. We'll just simply wait for the reviews. Pero Philippines, I think Philippines. Yeah. So, hanggang doon lang kaibigan. Salamat sa panonood and yun lang. It's better to really educate consumers regarding this one. Pero ako, well, I'll look at it. If bibigyan tayo ng TP-Link ng chance to test it, then goods. Pero to nakaka-tempt mag-spend ng pera para lang ma-test and ma-educate yung mga tao. But baka maghintay ako late 2024 or early 2025 for this. Pero it's good kung meron na talagang, well, may mga phones na Wi-Fi 7 dito eh. So yeah, it's good to have or to know that there are people making budget. Price pa rin pala, hindi pa tayo sure. Pero it's good to know na they made it para na okay, sige, wala pa yung regulation 6.0, ito na lang para yung mga people na mayroong Wi-Fi 7 may experience na. We'll see. Bukas, balik ako bukas pag nakuha natin yung info regarding this ones. And ulit, sana lang talaga sana lang talaga bigyan ng opportunity. As always, take care.